Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Trusting Christ in Life's Trials. Hahanguin po natin ang pag-aaral sa Mark chapter 4 verses 35 hanggang 41. Sama-sama po nating basahin ang mga talata at kung meron po kayong Biblia, pakibukas po nito. Mark 4:35 to 41. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, life is filled with storms. At itong mga storms na to ay iba't iba. Yung iba, we can consider it as trials. Yung iba'y hardships. Yung iba'y uncertainties of life. And all of these things, whether storms, trials, hardship, uncertainties, inuugahan nito ang ating mga pananampalataya. As believers, we sometimes feel like we are the disciples on the boat with Jesus, caught in a storm and wondering if Jesus really cares. So sa ating pag-aaral ngayong umaga, ipapaalala sa atin, una, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang presensya na hindi nagmamaliw at ang layunin ng mga unos at bagyo ng ating mga buhay. But before we go to that at isa-isahin ang mga talata, puntahan muna natin ang konteksto ng Matthew chapter 4. Importante na makita natin ang setting at malaman natin kung ano ang naisin ng mga talata sa original audience at papaano natin ito i-apply sa ating kapanahunan. So anong immediate context? Let us also look at the background of Mark chapter 4. So these verses come immediately after Jesus' parable in Mark chapter 4. In fact, may 3 parables na ibinigay ang Panginoon sa isang kapitulo Itinuro ng Panginoon ang tungkol sa kaharian ng Diyos. At alam niyo po, kapag magsasalita ang Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos, lagi siyang gumagamit ng parabola. Sa verses 1 to 20 ng Mark chapter 4, tinuro ng Panginoon yung parable of the sower. Ayun, na may mga hasik, naghasik ng binhi. So hindi ko po yung tatalakayin. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung context. So ibig sabihin, sa Mark chapter 4, nagsimula siya na magturo as they goes along, habang naglalakad itong mga alagad. Pagkatapos, natapos yung parable of the sower, sa verses 21 to 25, tinalakay naman ng Panginoon the lamp under a basket. No, alam niyo po yan. Pagkatapos, sa 26 to 34 ng Mark chapter 4, tinalakay niya yung growing seed and the mustard seed. Ayan. So, yun po yung laman. Kaya kung kayo po magbabalik-aral sa Mark chapter 4, yun ang mababasa nyo. Ngayon, ang tanong, ano ang emphasis ng Panginoon sa mga parable na ito? Isa lang, ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sovereign work of God.
God's sovereign work in bringing forth spiritual fruit and establishing His kingdom is the emphasis of those parables. So, minsan, parang mabagal, parang walang bunga, pero kung titingnan natin, yung parable of the sower, ganun yun. Magsisimula sa buto, lalago, magiging puno. Yung lamp under a basket, hindi naman natin itatago yung ilawan sa ilalim ng takalan, kundi ilalantad natin yon. Ganun din ang kingdom. The growing seed like the mustard seed. Yung binhi, napakaliit ng buto, pero pag ito ay naitanim, nagiging puno ang mustard seed. Nakakita na ba kayo ng mustard seed na yung mustasa, hayaan nyo lang, lumalaki rin po yung puno ng mustasa. So ano pong emphasis ng mga parables na ito? Na ang spiritual life at ang establishing of God's kingdom ay hindi naman nagsisimulang malaki agad. It will always start with the seed hanggang sa ito ay magbunga. Even when the work seems slow or hidden, makikita natin na kapag gawain ng Panginoon, kapag ito'y sa Panginoon, magsisimulang maliit at ito ay lalaki. Now, ano yung setting ng scene na ating pinag-aaralan ngayon ng Mark chapter 4, 35 hanggang 41? So, after a full day of ministry, and after a full day of teaching, doon sa tabi ng Sea of Galilee, inutusan niya ang kanyang mga alagad. At ang sabi niya, let us cross over to the other side. Ano yung other side? Probably, yung term na cross over to the other side, ito yung mga Gentile territory. Kasi nakapagturo na Panginoon dito sa Jewish side, sa side ng mga Hudyo. Yung other side, it refers to something different, no? Na meron din tayong kailangan gawing ministeryo doon. And let us go to the mission on the other side. At ito pong Sea of Galilee is known for a sudden storm. Due to the surrounding geography, something not uncommon para sa mga batikan na mga fishermen na makaranas ng biglaang storm. Ayun. So, yun ang setting. Yun po yung pinagmulan. So, ngayon, atin na pong tatalakayin yung ating mga talata. So, hindi po lingid sa mga alagad na any moment pwedeng makaranas sila ng bagyo sa gitna ng Sea of Galilee. At gusto ko po ring ilagay sa ating mga isipan the reality of storms in life. Kung itong mga alagad na ito, seasoned, batikan, na mga mangisda, alam nila ang galaw ng dagat. Tayo naman bilang mga mananampalataya, dapat alam din natin ang takbo ng buhay. At ang buhay na ito na meron tayo hanggat nandito tayo sa mundong ito ay merong realidad na may darating na unos at bagyo. Ano pong sabi ng Mark chapter 4, 35 to 37? Ano pong sabi diyan? On that day, when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. Ang term na ginamit po sa Greek ay great windstorm. It was a violent storm. Waves were crashing into the boat. And despite being skilled sailors, the disciples were terrified. Sa kabila ng sanay sila sa mga unos, sanay sa mga bagyo, natakot din sila. Mga kapatid, this storm is not just a weather event, it sets up the dramatic contrast between human fear and Christ's divine authority. So, ilang bagay ang ating makikita sa kasaysayang ito na ating importanteng maunawaan. Una, storms are inevitable. Jesus commanded the disciples to go on the other side.
Ibig sabihin, ang Panginoon ang nag-utos kung saan sila pupunta. Hindi po garantiya na kapag sumunod tayo sa gawain ng Panginoon, sumunod tayo sa utos ng Panginoon at sinunod natin verbatim ang kanyang sinabi, ay ginhawa ang epekto nito. Minsan po ito yung mali sa mga prevailing teachings ng marami ngayong pastor na sinasabing kapag sumunod ka sa Panginoon, hayay-hayang buhay. Kapag sumunod ka sa Panginoon, maginhawa. Kapag sinunod mo siya, magiging maayos pamilya mo. Kapag sumunod ka sa Panginoon, maginhawa sa financial. Yung physical, may kalusugan. Wala po akong nakita sa mga talatang ito ng ganon. Ang nakita ko po rito, sa pagsunod nila sa Panginoon, dinala sila ng Panginoon sa unos. Dinala sila ng Panginoon sa storms of life. So, sa kabila ng kanilang pagsunod kay Jesus, hindi po sila naging exempted sa trials ng buhay. Kaya sa John 16:33, ang sabi ng Panginoon, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang pangako ng Panginoon, na sa pagsunod natin sa Kanya, sa paggawa natin ng Kanyang kalooban, ang garanti ay peace. Amen? That you may have peace. In this world you will have trouble, but you will have peace. In this world you will have trials, but you must have peace. And take heart. Ano yung magbibigay ng kapayapaan? Yung garanti na napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutang ito. Kaya kapatid, hindi nangangahulugan na dumadaan ka sa mga pagsubok ng buhay at may mga suliranin at bagyong dumadaan, ibig sabihin pinabayaan ka ng Diyos. Hindi po ganon. Minsan nga po, iyon ang sukatan at patunay na tayo'y nasa kalooban ng Diyos. Kasi pag nasa kalooban ka ng Diyos, ginagawa mo kalooban ng Diyos, may mga pagsubok habang tinutupad yon. Amen, mga kapatid? Pagkatapos, pangalawang bagay, storms often come suddenly. The Sea of Galilee is known for sudden storms, just as life's difficulties often arise unexpectedly. Ang mga pagsubok ng buhay hindi ho kumakatok para magpaalam na darating siya. Hindi po kumakatok para pagbuksan natin ang pinto o kaya sarhan pag ayaw nating papasukin. Ang storm, just like the trials of life, comes so sudden, walang pagpapaalam. Minsan dumarating talaga sa buhay natin nang hindi natin inaasahan. Katulad ng karanasan ni Job. Sa banal na kasulatan, you know the story of Job, right? At kung tayo magbabasa sa Biblia, ang haba ng mga pangyayari sa buhay ni Job sino mag-aakala na sa isang araw, mawawala ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya? Mga anak, ari-arian, kalusugan ng pangangatawan, ganun katindi mga kapatid. It is so sudden na hindi natin inaasahan at ayaw nating maganap. So Job's suffering come in an instant. Pangatlo, storms. No, ayan po yung sa mga talata kay Job. No po, if you are not familiar, kayo na po ang magbasa, pero inilagay ko rin po sa PowerPoint. No po, para lang ipakita na yan yung nangyari kay Job. Isang araw lang yan. No po. Pangatlo po, storms can make us feel overwhelmed. So sabi po ng talata, the boat was filling with water. Much like life's trouble can seem to drown us. Minsan po ay nakakalunod, nakakasakal. Habang napupuno ng tubig ang bangka ng mga alagad na ito, lalo silang kinakabahan, lalo silang natatakot, lalo silang nawawalan ng pag-asa. Pero alam niyo po, may layunin talaga ang mga bagay na ito
Kapag tayo completely overwhelmed ng mga bagay na dumarating sa buhay natin, doon lang tayo nakakasigaw ng paghingi ng tulong eh. Yung Salmista, 69 verse 1 ng Psalms, he cried out to the Lord. Ang sabi niya, "Save me, O God, for the waters have come up to my neck." Hindi po yan literal na nalulunod ang salmista dyan. Pero ito yung bigat ng mga suliranin na minsan pakiramdam natin nalulunod na tayo sa dami ng suliranin. Pero at this point in time, the purpose of that is for us to cry out to the Lord. Alam niyo mga kapatid, minsan ang pakiramdam natin, tayo lang ang dumadaan sa mga pagsubok na yon. Kapag nandun tayo sa kabigatan ng mga suliranin, pakiramdam natin bakit tayo lang yung merong ganun. Pero hindi yun totoo. In fact, if you are going to read the verses, ang sabi po sa verse 37, ano po? O 35 to 37 ng Mark chapter 4. "On that day when evening had come, he said to them, 'Let us go across to the other side.' And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And," listen to this, "and other boats were with him." So, ang tanong, bangka lang ba na sinasakyan ng mga alagad at ng Panginoon ang nandun? Hindi. Ibig sabihin, habang naglalayag sila, may kasama silang ibang mga bangka. Tanong, ang ibang bangka ba na kasama nila ay wala sa unos? Hindi po binanggit ng talata, pero we can conclude na kung yung bangka na sinasakyan ng mga Panginoon at ng mga alagad tinamaan ng unos, yung ibang bangka ganun din. Tama? Dahil ang sabi, "And other boats were with him, and a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling." So, ibig sabihin, kung nakaka-overwhelmed sa mga alagad na nandun at kasama nila ang Panginoon sa kanilang bangka, imagine ninyo ang pakiramdam nung ibang bangka na wala doon ang Panginoon. Nakita niyo po yung pinupunto ko? Kung yung mananampalataya na may pagtitiwala na ang kanyang Diyos ay hindi siya pababayaan, how much more yung walang makakapitang Diyos pagdating ng unos ng buhay? Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, yung mga mananampalataya hindi exempted sa bagyo. Lalo na yung hindi rin mananampalataya. Kung yung mananampalataya hindi exempted, how much more yung mga non-believers? But the advantage of those who believe in God, ang pangako ng Panginoon, "In this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world." So, ano po bang layunin ng mga unos na ito? Pang-apat, storms test our faith. Amen po mga kapatid. Will we trust Christ when the waves rise? Or just like the disciples, we will take fear over and we will succumb to the fear of what is about to happen? Ano sabi ni Santiago? James 1:2-4. Sabi ni Santiago, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." Look at the words of James. Trials is of many kinds. Of different kinds, of probably different circumstances, different colors. And this is what is good about trials. Hindi ka mapapagod kasi iba-iba eh. Di po ba pag yun din lang nakakasawa eh. Halimbawa, pagkain, araw-araw kinakain mo karne, nakakasawa din yan. At madalas doon tayo sumusuko sa pagsawa. Pero kung ang problema iba-iba, hindi ka magsasawa kasi you have to deal with it differently. You have to deal with it
with a different kind of choices. At ang sabi ni Santiago dyan, consider it pure joy, ngitian mo na lang, tawanan mo na lang. Magalak ka kapatid when you are facing trials of various kinds. Why? Itong reason. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. That is the purpose. So to illustrate this, mga kapatid, imagine a person who diligently follow Christ yet experiences financial struggles, health issues, broken relationships. And like the disciples, they might feel abandoned in the storms. But God allows trials. God allows them. God enables those trials to happen. And the purpose is to strengthen them. To strengthen our faith. Amen, mga kapatid. Kaya storms can make us feel overwhelmed. Storms test our faith. Storms are inevitable. And storms often come suddenly. Pero gusto kong laging ipaalala, hindi lang ikaw ang naglalakbay sa mundong ito sa gitna ng unos. Sabi ng Bible, other boats were with him. Isa lang ang ibig sabihin, lahat tayo dumadanas niyan. Kay mananampalataya o hindi mananampalataya. Kaya pag may pastor na magsasabi, sumunod ka lang kay Kristo, magiging maayos ang buhay mo, magkakatrabaho ka, matutupad pangarap mo, i-manifest mo lang, kapatid, pinaglololoko lang kayo ng pastor na yon. Tapos sasabihin, i-declare mo lang yan, i-claim mo lang yan. Niloloko lang kayo at binobola ng mga pastor na yon. Life's trials is inevitable. Kristiyano o hindi Kristiyano, meron yan. Pangalawang bagay na dapat nating makita sa talatang ating pinag-aaralan, yung presensya ng Panginoon in the storm. This is a wonderful thing to notice. Mark chapter 4 verse 38. But he was in the stern, asleep in the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? So, mga kapatid, sa gitna ng unos na kanilang pinagdadaanan, magandang makita, Jesus was with them. Though asleep, he was in the boat. So likewise, ito naman po yung katotohanan eh. Bilang mga mananampalataya, kaya tayo natatakot sa mga pangyayari sa buhay natin, sa mga trials, sa mga unos ng buhay, dahil ang ating paniniwala, iniiwan tayo ng Diyos. O kaya yung idea na kapag tulog ang Diyos, wala siyang pakialam. O yung ang Panginoong Jesucristo, o sige, sabihin na natin, kasama natin. Ganyan ang paniniwala ng iba eh. O sige, kasama natin siya, pero tulog siya eh. Yung term na ginagamit ng mga kabataan ngayon, nonchalant. Wala siyang pakialam. Though Jesus was with them, tulog naman. At dahil doon, tulog ang Panginoon, natakot sila, hindi nila nakita na ang pagtulog ng Panginoon ay isang pagpapakita ng buong pagtitiwala na sa kabila ng malakas na unos, hindi sila mapapahamak. Christ is always with His people even in the fiercest storms of life. Sa Matthew 28:20, and lo, ang sabi ng Panginoon, I will always be with you till the end of the earth. Yun ang pangako niya eh. Ano sabi ng Matthew 28:20? And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Pero sa kabila nun, our tendency is to doubt. The disciples questioned Jesus' care.
And just as we often do in times of our own trials, we question if He really cares. But Scriptures assures us that God cares deeply. Ano sabi ng 1 Peter 5:7? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen? Cast. Ano ba ibig sabihin ng cast? Ibigay natin, ilagak natin ang ating pagtitiwala. And God's seeming silence, take note, is not an absence. Minsan ang pakiramdam natin ang hindi pagkibo ng Diyos, ang hindi agad pagtugon ay nangangahulugan ng kanyang pagpapabaya. At ang pagtahimik ng Diyos ay parang patunay na siya ay wala. Take note mga kapatid, Jesus' sleep was not neglect, but a test of their faith. Sometimes God seems silent, but He is still working. Amen mga kapatid? Mahirap itong maintindihan, pero yan ang binabanggit ng Isaiah 55:8 and 9. Ano sabi roon? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya hindi natin ito mapag-uunawa. Pero dapat nating maintindihan, kapag tahimik ang Diyos, hindi nangangahulugan na siya ay absent. At ang kanyang pagtahimik ay hindi nangangahulugan ng kanyang hindi pakikialam. Mga minamahal na mga kapatid, to illustrate this, a child afraid during a thunderstorm find peace, knowing that their parent is near. In the same way, we should trust in Christ's presence. Ito po nakakatuwa sa mga bata eh. Kahit nga po, minsan hindi na bata eh. Yung akin pong mga anak, si Yenyen, si Reb, si Ru. Si Yenyen po kasi ngayon wala na sa bahay namin. May sarili na siyang bahay. May sarili na siyang pamilya. Malapit na po palang magkaanak. Si Yenyen, buntis po yung amin pong manugang. No po? At salamat sa Panginoon sa pag-iingat ng Diyos kay Dayan. So, ito pong tatlo naming anak, nung sila'y nandito pa lahat sa aming bahay, wala po namang namumroblema dyan at nag-aalala kung meron pa kaming bigas na sasaingin bukas. Kung meron ba kaming pambayad sa kuryente at sa tubig. Kung meron bang pambayad sa property tax, pambayad sa insurance, may pambayad sa mortgage, hindi nila iniisip yun. Hindi sila natatakot kung bukas makakarating ba sila sa eskwelahan, sila ba'y ihahatid at maihahatid sundo sa paaralan, hindi nila iniisip yun. Ang mga anak madalas hindi nag-iisip kung saan manggagaling, kung paano sila mabubuhay, saan kukuha ng sosuotin, kakainin, at lahat ng kanilang pangangailangan. Buo ang kanilang pagtitiwala na meron silang mga magulang na siyang magpo-provide ng mga bagay na ito. Alam nyo, minsan nakakatawa eh. Ano po? Ito, matatanda na po sila. Alam nyo po yung bahay namin, may alarm system. Nakokontrol po yun sa cellphone. Ano po? Kaya mong i-arm at disarm yung alarm system. Kapag naka-arm na po yon, yung bahay na yon, anumang magbukas ng pinto, mag-a-alarm yon. Kapag tumunog, may nagbukas ng pintuan sa garahe, mag-a-alarm yon. At yun po mga kapatid, dapat ginagawa bago matulog. Ang problema minsan, mga binata na nga ito, minsan nauunahan na namin ng tulog. Dapat, kung sino yung huling pumasok sa pintuan, kasi lahat naman po dito dipindot na wala nang may susi eh. Puro dipindot na lang po yung mga pintuan. Ngayon, pagpasok, sino lang ba napindutin sa kanyang cellphone yung arm para yung buong bahay ay naka-armed na? Paggising ko kinabukasan, doon po nakakainit ang ulo eh. Makikita mo yung bahay mo magdamag, hindi
naka-alarm yung system. Hindi po nila iniisip din yon. Bakit? Kasi ang kanilang paniniwala, nandyan naman ang nanay, nandyan naman ang tatay. Sila ang gagawa nun. Mga kapatid, hindi ko po sinisiraan yung mga anak ko sa ganung mga bagay. Hindi ko po ikinukwento na sila'y irresponsable. Ang akin po sinasabi, ganun po halos ang lahat ng mga bata. Buo ang kanilang pagtitiwala na meron silang mga magulang na gagawa nun, kaya hindi sila masyadong nag-aalala. Alam nyo, the more the person become independent, the more the warrior the person can be. Tama? Because the more we become independent, ikinakarga na natin sa ating mga sarili ang responsibilidad, at dahil doon, nawawala na tayo ng covering at kumpiyansa na meron pang dadamay sa atin. At the more independent we are, pati sa Diyos, pakiramdam natin, hindi na tayo papakialaman at wala nang pakialaman Diyos sa buhay natin. Pero kapatid, ibalik mo ang pagtitiwala mo nung ikay sanggol, nung ikay dependent pa sa mga magulang mo, sa pagtitiwala mo at pananampalataya sa Diyos. We must always be a child of God, dependent only on Him. Amen, mga kapatid. Now, para mapatunayan natin na dapat tayong dumepende sa Kanya, ito yung pangatlong punto na dapat nating makita. The power of Christ over the storm. Mark 4:39-41. And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him? Mga kapatid, dito makikita natin yung Christ's sovereign authority. Jesus commands the winds and the waves. And this demonstrates His divine power over nature. And this was not just a miracle, it was a declaration of His divinity. Ano po sabi ng Colossians 1:16-17? For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Yun ang sinasabi ng Colossians 1:16-17. And take note, this was not just a miracle. It was a declaration of His divinity. Kung ipinakita ito ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay ng mga alagad, dapat nating paniwalaan ang Kristong ito'y hindi nagbabago. May kapangyarihan siya sa lahat ng nilikha. Amen? At pangalaman dapat nating makita, faith must overcome fear. Jesus rebukes their lack of faith. In trials, we must trust His sovereignty rather than succumb to fear. Ano sabi ng Isaiah 41 verse 10? Isaiah 41 verse 10, sabi po doon, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Take note that true faith acknowledges that Jesus is in control even when circumstances seem dire. Kapatid, hindi lang po ito mind power or positive thinking.
Ang tawag po doon ay trust and faith. Amen? Wala namang makakadagdag ng oras ng buhay at makapagpapahaba sa pamamagitan ng pag-aalala lalo na ng takot. Kaya yung pamumuhay, mga kapatid, na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang may kontrol ng lahat, nakapagbibigay yun ng kapayapaan. Sapagkat titingnan natin ang lahat ng pangyayari sa buhay natin na may isang Diyos na siyang bahala dahil siya ang may kontrol. Amen? Pangatlo, ang mga bagay na ito ay panawagan para sumamba. The disciples feared the storm, but after seeing Christ's power, they feared Him more. Amen? Tandaan po ninyo, mga kapatid, a right view of Christ deepens our trust in Him. Yung tamang pagkakilala kay Kristo, nakapagpapalalim ng ating pagtitiwala. Amen? So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ito po yung katotohanan. At sa mga pagkaunawa natin tungkol sa kapangyarihan ni Kristo, dadalahin tayo nito sa lalong malalim na pagsamba. Minsan kaya napakababaw ng ating pagsamba kay Kristo because we just saw Him as a figure of our religion. Figure of religion and not a figure of our faith. Kasi sabi nila, ganyan daw si Christ. Yung iba nga, ang tingin nila kay Kristo ay isang rebultong hindi gumagalaw. Isang rebultong walang pakiramdam. Isang rebultong nakatayo lang at palamuti sa mga garden o sa mga groto at kung saan. Pero the more we get to know Christ, His power, the more we will fear Him. And that fear will push us to worship Him. Amen? At panghuli, Jesus is Lord over all storms. Whether physical and spiritual storm, siya ang Panginoon. And take note, if He can calm the sea, He can calm the turmoil in our hearts. Kaya kung puso mo ngayon ay nag-aalala, ang puso mo ngayon ay puno ng pagdududa, takot, tandaan mo, ang makapagpapakalma dyan, walang iba kundi ang Panginoon. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Amen? Sabi po ni Charles Spurgeon, I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Ganda na po. I have learned to kiss the waves that throws me against the rock of ages. Tandaan, trials can draw us nearer to Christ, deepening our faith. Amen? Now, ganda nung sinabi ni Ate Emma Sabater, figure of religion versus figure of faith. Binabasa ko po yung mga comment nyo habang nagle-lecture po ako sa inyo. So now, ito na yung huli. What to do in the midst of life's storm? Ano dapat natin gawin sa gitna ng mga unos na dumarating sa ating mga buhay? Anong pwedeng pagpapayo? Una, katulad ng mga alagad, let us call upon the Lord. The disciples did cry out. They cried to the Lord. Like the disciples did.
let us cry to Jesus in faith. Psalms 50 verse 15. And take note that prayer is our first and most powerful response. Kesa magreklamo ng magreklamo, kesa isipin na ikaw lang ang dumadaan sa mga pagsubok na yon, kesa sa isiping inabando na ka at walang pakialam ang Panginoon, the best that we can do is to call upon Him and pray. Amen? At kung totoo ka sa iyong pananalangin sa Panginoon, di mo namamalayan. Unti-unti yung kapayapaan ng Diyos naghahari sa puso mo. Marami na po ako nakakausap ng mga tao sa kabila ng napakabigat nilang pinagdadaanan, pisikal, emosyonal at material na bagay. Pagkatapos naming makapanalangin, sasabihin nilang meron na silang kapayapaan. Mga kapatid, importante bilang mga mananampalataya na bukas ang ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa Biblia, nagsasalita siya. Nagbibigay siya ng payo at inuutusan niya tayo sa landas ng buhay. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap sa kanya, sa panalangin tayo naman ang nagsasalita. Tayo ang bumubulong o kaya'y sumisigaw, tumatangis ng mga bagay na nararanasan natin. He may not answer it perfectly according to our will, but what His will and purpose for our lives will always be for our good. Amen? Pangalawa, kung tatawag tayo sa Panginoon, pagtiwalaan natin ang kanyang presensya. Remember that Jesus is with you in every storm. Hebrews 13:15 promise that He will never leave us nor He will forsake us. His silence is not abandonment. Amen mga kapatid. Kaya pag ang paniniwala mo habang ginagawa mo ang isang bagay na mabuti, katabi mo ang Panginoon, tandaan mo kapatid, kahit gumagawa ka ng isang bagay na masama, nandun pa rin ang Panginoon. Kaya dalawa dulot nito Magdulot ito ng takot na gumawa ng masama at magdulot ito ng kumpiyansa na gawin kung ano man ang nais ng Panginoon dahil kasama natin siya at hindi niya tayo pababayaan. Amen mga kapatid. And third, rely on His Word. Yung mga pangako ng Scripture, mapangahawakan natin yan. Ngayon, may mga turo lang dyan na delikado. Kagaya ng ginagawa ng mga pastor ngayon, i-claim mo na, sinabi naman ni Lord dyan tingnan mo kung kanino talaga sinabi. Baka sinabi kay Judas yan, claim ka ng claim. Baka iniutos yan kay Satanas sabihin mo, aangkinin mo rin. So, atin po mga kapatid, i-analyze and do not claim, declare, and command. No? Kundi, sa pananampalataya, panghawakan mo yung pangako na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at kapayapaan. The promises of Scripture sustain us in trials. Romans 15:4. So stand firm on what God has said rather than what circumstances suggests. Or suggest. So doon lang tayo. Minsan kasi talo talaga tayo ng circumstansya Nakikita natin yung overwhelming circumstances around us. Nalilimutan natin na nakaraang mga panahon at nakalipas na mga araw, pinagtagumpay na tayo doon. Alam niyo po mga kapatid, kaya mahalaga rin na nagre-reflect tayo sa mga tagumpay natin na nakalipas Kasi kung nakaraan, nakaligtas, nagtagumpay, pinalusot tayo sa mabibigat na suliranin, alalahanan natin yon kasi nagbibigay yon ng kumpiyansang harapin yung mga pagsubok at mga pagdurusang ating dinadaanan sa ngayon. Amen? Pang-apat, reject fear and embrace faith. Tandaan, fear paralyzes, but faith strengthens. So we need to replace fear with trust in the power of Christ.
2 Timothy chapter 1 verse 7. Number 5, worship in the storm. Mga kapatid, kailan mas masarap sumamba? Masarap po ba sumamba kapag lahat ng bagay ay maayos? Pag ganun po yung klase ng pagsambang gusto natin, mga kapatid, walang ka-challenge yan. Kasi napakadali naman talagang sabihin, Panginoon, purihin ang pangalan mo kasi binigyan mo ako ng mga biyaya. Nagtatagumpay ang aking negosyo. Mababait ang mga anak ko. Mahusay ang relasyon naming mag-asawa. Maganda trabaho ko. Sigurado ang aming income. Maayos ang aking bahay. Meron akong sasakyan. Ang dali namang sambahin ng Diyos dun eh. Pero alam niyo po, the test of worship, when you don't feel like worshiping God. The disciples learned to fear Jesus more than the storm. And worship shifts our focus from the problem to the Savior. Kailan mangyayari yon? Kapag ikaw ay nasa sitwasyon na you don't feel like worshiping God. Yung bang tipong napakabigat na ng problema mo, napakaraming hadlang sa buhay mo, pasan-pasan mo ang kabigatan ng mga material na suliranin, problema sa relationship, emotional na problema ng iyong isipan, tapos Sunday ngayon, gusto mong sumimba, all of a sudden, nag-snowstorm, napakalamig ng temperatura, hindi ka makalabas. Diba? Parang pinagbagsakan ka na nga ng Skylab nun. Pero during that time, at napagtagumpayan mo yon, at sa mga oras na yon, na-shift mo yung focus from the problem to the Savior, ikaw mismo makaka-experience ng sarap ng sumamba. Amen? At sa mga panahon yun, wala kang gagawin kundi hintayin ang pagpapalaya ng Panginoon. God's timing is perfect, mga kapatid. Sometimes He calms the storm, other times He calms His child. Amen? Minsan, kapatid, kakalmahin ng Diyos ang unos. Pero madalas, kakalmahin ng Diyos ikaw. Amen? Because the storms may last. Maaring magtagal yan. Pero kung kalmado ka sa kabila ng unos, hindi ka na apektado kahit gaano pa yan kalakas. Kasi you may find your peace that passes all understanding in your faith and trust in Christ. May we all rest in His sovereignty. Amen, mga kapatid? Now, bilang konklusyon, here are some lessons from the storm. 1. Storms will come even when we follow Christ. Amen? 2. Jesus is always present even when He seems silent. Take note, His presence is our greatest comfort. Kung ang iyong comfort galing sa iyong kayamanan, galing sa iyong tibay ng relasyon sa tao, galing sa iyong mga bagay na pinangahawakan like career, karunungan, at kung ano-ano pa, tandaan mo, darating yung panahon na mawawala ang comfort na yan at dadalin ka sa despair. But if our comfort is the presence of Christ, kahit anong dumating sa buhay mo, mapagtatagumpayan mo. Amen? Pangatlo, Christ has ultimate power over every storm in our lives. We can trust Him fully. Fourth, our faith must rest in Christ, not our circumstances.
The storm reveals where our trust lies. At panghuli, act in faith during trials, call upon Him, trust His presence, rely on His word, reject fear, worship, and wait for His deliverance. Amen? Now, bago tayo matapos, kagaya po ng nakakasanayan natin sa Tinig ng Pag-asa para magamit ninyo ang materialis na ito para sa inyong mga small group, bibigyan ko kayo ng mga reflection questions. Una, what storms are you facing right now? How does this passage encourage you? 2, how do you typically respond in times of trials? Fear or faith? 3, how does knowing Christ's presence change the way you view your struggles? 4, what steps can you take to trust in Christ more fully during difficult times? 5, do you fear the storm more than you fear the Lord? How can you cultivate greater awe of Christ? And the last, how can you actively trust God in the storm today? Mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, may we rest in the one who speaks. Peace, be still, and trust Him in every storm of life. Amen? Soli Deo Gloria, my dear brothers and sisters, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, araw po ng Monday, at ngayon po ay April 7. April 7 na po mga kapatid. At magkita po ulit tayo bukas, dito po muli sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.